Welcome sa BCF Online Sunday Service. Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Grace and peace be yours in abundance. Last week we talked about God's elect. In 1 Peter chapter 1, si Pedro ay sumulat sa mga hinirang ng Diyos na nakatira sa iba't ibang lugar tulad ng Ponto, Galatia, Cappadocia at Bithynia. Sinulatan niya po ito upang palakasin ang kanilang kalooban sapagkat noong mga panahon na yon, ang mga hinirang ng Diyos o mga believers ay sila po ay na-scattered because of the persecution at that time. Noong panahon po na yon, si Emperor Nero ang namumuno. At ang ginagawa ni Emperor Nero sa mga mananampalataya ay kanyang pinipersikot. Sa paanong paraan? Sila po ay pinapahirapan, pinapakain sa leon, sinusunog na buhay, ipinapako sa krus, at saka ay ginagawang panuurin ng mga tao. At kaya naman, ang mga hinirang ng Diyos o pinili ng Diyos ay na-scattered, pumunta sa iba't ibang lugar. Kaya kung mababasa natin itong sulat ni Pedro, siya po ay sumulat upang palakasin ang kalooban at palalahanan ang mga mananampalataya na mayroon po tayong pag-asa na inaasahan sa hinaharap. Ilan sa kanyang sinulat ay sinabi ni Pedro na tayong mga mananampalataya ay pinili ng Diyos o chosen according to the foreknowledge of God the Father. Ibig sabihin, siya ang pumili sa atin, hindi po tayo ang pumili sa Diyos, kundi ang Diyos ang pumili sa atin upang tayo ay magkaroon ng relasyon sa Kanya. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So tayo rin po ay na-sanctify. Ang ibig pong sabihin ng sanctified is we are purified. How? By the blood of Jesus. We are sanctified because of the Holy Spirit. And by the blood of Jesus, we are cleansed from all sins and unrighteousness. Tayo rin po ay binigyan ng bagong buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus, tayo rin po ay mabubuhay sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay nag-resurrect. Ibig sabihin, pagkatapos ng nailibing sa loob ng 3 araw, siya po ay umakyat sa langit sa Galilee. At ito po ay nakita ng kanyang mga disciples or followers, mahigit 500 na mga followers at ang kanyang mga disciples. Kaya naman itong ating pinanampalatayahan ay katotohanan, mayroon pong history or background. Tayo po, nalaman din po natin sa sulat ni Pablo na tayo po ay magmamana. Bilang mga hinirang ng Diyos o pinili ng Diyos, tayo rin po ay may mamanahin. So, yun po ang good news, no? Dahil sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesus, tayo rin po ay may mamanahin pagdating ng ating Panginoong Hesus. At ang kayaman ng ating mamanahin ay hindi po nasisira, walang kapintasan, hindi kukupas, at ito po ay inihanda ng ating Diyos. Ang Diyos mismo ang naghanda nito sa atin dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya naman, habang nandito tayo sa lupa, tandaan po natin na tayo po ay magdaranas ng iba't ibang pagsubok. At ang pagsubok na ito ayon kay Pedro upang palakasin ang ating pananampalataya. Sinusubok ang ating pananampalataya upang malaman natin kung ang ating pananampalataya sa Diyos ay tapat. Totoo ba na ikaw ay nananampalataya sa Kanya? Tayo po ay dadaan sa mga iba't ibang uri ng pagsubok. Kung maalala ninyo, nung panahon nila Peter, iba't ibang klasing pagsubok ang kanilang dinanas. Ilan nga sa kanila ay sinunog na buhay nung panahon ni Emperor Nero at sa mga sunod pang taon. That was 40 to 64
AD, after death. Marami pong mga pagsubok na dumaan sa mga mananampalataya o hinirang ng Diyos. Kaya po, wag po kayong magtaka kung ang bawat isa sa inyo ay dumaraan sa mga pagsubok. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sapagkat ang ating pananampalataya ay kanyang sinusubok. O minsan nga, sinabi sa Hebreo, tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo ay dinidisiplina sapagkat ang Diyos ang ating Ama. So, nangangahulugan lamang po mga kapatid, habang nandito po tayo sa lupa, mayroon po tayong pag-asang inaasahan na sa darating na panahon sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, ay makakasama po natin ang ating Diyos na buhay na siyang gumawa ng langit at lupa. Kaya naman, may panawagan si Peter sa mga hinirang ng Diyos. Si Pedro po ay mayroong panawagan sa atin. Ngayong nalaman na po natin ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Mayroong pong panawagan si Apostol Pedro sa ating mananampalataya. Nawa ang panawagang ito ay magkaroon po ng rema sa ating buhay. Huwag lang po nating sabihin na ito, mayroon na akong relasyon kay Jesus and then wala na po tayong gagawin. Si Pedro, sinabi niya sa mga hinirang ng Diyos na na-scatter sa iba't ibang lugar, ay sinabi niya na mayroon siyang panawagan na kailangan gawin. At ito rin po ay panawagan sa ating mananampalataya until now. Ito pong panawagan na ito ay para lamang po sa mga hinirang ng Diyos o pinili ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, sapagkat ito ang sabi niya sa 1 Peter chapter 1 verse 2, you have been chosen, ikaw ay pinili according to the foreknowledge of God the Father through the sanctifying work of the Spirit to be obedient to Jesus and sprinkled with His blood. Ang panawagan ni Peter sa mga hinirang ng Diyos habang nandito tayo sa lupa ay mamuhay na banal. Yan po ang mensahe natin ngayon, pamumuhay na banal or a call to holiness. Bakit kailangan nating mamuhay na banal? Ano ang kaugnayan nito sa Diyos? Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagiging banal? Maaari mong tanungin, imposible po ata iyan. Tao lang ako. Hindi ko kayang maging banal. Totoo po. True, hindi po natin kaya na sa sarili nating kakayahan na maging banal. Kaya sinabi natin kanina na ang panawagan ni Pedro sa mga pinili ng Diyos, kung ikaw ay sinabi natin kanina na ang panawagan ni Pedro ay sa mga pinili ng Diyos. Kasi kung wala ka pang relasyon sa Panginoon, hindi mo magagawa ito. So that's ang unang step na kailangan ng isang tao ay dapat mayroon siyang relasyon sa Panginoon. Relasyon sa ating Panginoong Hesus. And second, itong panawagan na ito, magagawa niya ito sa pamamagitan po ng banal na Espiritu at ng ating Panginoong Hesus. Kaya kung ikaw ay may relasyon kay Kristo, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Tandaan natin na ikaw ay pinili, hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa ginawa ni Kristo upang wala tayong maipagmalaki sa Diyos. Kung wala ka pang relasyon kay Kristo, kagaya ng sinabi ko, dapat una muna makipag-reconcile ka muna sa Kanya. How? Receive Him or believe in Him na siya ang Misaya. Paniwalaan mo na si Jesus ang Misaya, ang ipinadala ng ating Panginoong Hesus 2,000 years ago upang tayo ay magkaroon ng ugnayan sa Diyos. Yan po ang unang requirements. Remember this, when you receive and believe to our Lord Jesus, you become righteous. You have the Holy Spirit. Now, the Holy Spirit help us in every area of our life. We must allow Him to work in us and through us. So, yun po ang struggle ngayon sa mga Kristiyano. Tinanggap na natin si Jesus, bakit tayo ay nahihirapan pa sa ating pamumuhay Kristiyano? Why? Because
we have the Holy Spirit, but we do not allow Him to work in us in every area of our life, to us and in us. So yan po ang challenge sa ating mga Kristiyano. So the problem comes within us when we live according to the desire of the flesh. Kaya nga sabi ni Pablo sa Galatian, live or walk in the Spirit or live according to the Spirit, not based on the flesh. Kasi kung based on the flesh, you will suffer or you will commit sin. Kaya ano ang dapat nating gawin? We must submit to God. Yan po ang kailangan po natin gawin. We must submit to God. Lahat po ng area ng ating buhay, kailangan po nating isubmit sa Diyos. Hindi lang po ang ating kanang kamay, o ang kaliwang kamay, o ang bibig. Lahat po ng ating puso, lahat po ng ating buhay, lahat po ng ating katawan. If you remember, ang tinanong si Jesus, kung ano ang pinakamahalagang commandment, ang sagot ni Jesus ito, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong kaisipan, ng buong kalakasan, ng buong buhay mo. So yan po ang sinabi ng Panginoong Hesus. So we must submit to God. If you are a believer, o kung alam mo na ikaw ay piniling ng Diyos, marapat lamang na mag-submit ka sa Diyos. Kaya ito ang sinabi ni Peter sa 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16. Sabi rito, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, so take note of this, dahil ang Diyos na pumili sa atin ay banal, dapat din kayong magpakabanal. Saang paraan? Sa lahat ng inyong ginagawa. So yan po ang sinabi. The moment that you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, you are already righteous in front of God. And we are holy because of the Lord Jesus Christ. Now, habang tayo ay nananahan dito sa mundo, no, may part na kailangan tayong gagawin. Sa lahat ng ating ginagawa, we must be holy. Yan po ang sinasabi ni Peter. Bakit? Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo. Bakit? Sapagkat ako'y banal. Ang Diyos natin ay banal. Di ba? So, ang Ama natin sa Diyos ay banal. So, dapat mamuhay lamang tayo na mayroong takot sa Kanya. Ibig sabihin, mga kapatid, may relasyon ka na kay Jesus, tinanggap mo na siya as your Lord and Savior. Dahil may relasyon ka na sa Diyos, yun, sinasabi ko sa kanina, marapat lang na tayo ay mamuhay na banal sapagkat ang ating Ama ay banal. So, I just want to rephrase para maintindihan po natin ang mensahe ng Diyos mula sa kanyang scriptures na ayon kay Pablo, kasi sila rin po, naranasan po nila ito. Kasi ito pong mga pinili ng Diyos or chosen by God nung sinusulatan ni Peter nung mga panahon na yon, ay nakatira po sa iba-ibang lugar. At ang kanilang tinitirahan po, Panginoon, tinitirahan nila ng mga lugar katulad ng Asia, Bitanya, Cappadocia, Ponto, ito po ay mga pagan nation. So sa gitna ng mga pagan nation, Peter is advising or encouraging believers to live in accordance sa kalooban ng Panginoon, mamuhay na banal, hindi makiayon sa nais ng mga pagan na mga tao. Katulad din natin sa panahon natin ngayon, we are still living here on earth, dito sa iba-ibang lugar. Kaya dapat kung ikaw po ay may relasyon sa Panginoon, sa ating pamumuhay, tayo po ay maging banal. The question now is paano? Paano ko ba gagawin ito? Alam niyo po, sa English translation ng New American Standard Bible, ang sabi rito sa 1 Peter chapter 1 verse 15, sabi rito, but like the Holy One who called you, the Holy One, God, the Holy One na tumawag sa inyo, be holy yourselves, also in all your behavior. So, sa lahat ng behavior, ano ba yung behavior? Behavior meaning manner of life or conduct. So, sa lahat ng ginagawa mo, dapat
tayo ay maging banal. So ano po ba yung holiness? Yung holy meaning pure. Wala pong dungis. Let me give you an example. Ito lang po ay example. Halimbawa po itong araw o sun. Itong araw po sobrang init po ito. Now, kapag mayroong isang bagay na papalapit doon sa araw na ito, habang lumalapit doon sa araw na iyon, siya po ay, dahil ito ay sobrang init, ito pong lumalapit na bagay, dito ay matutunaw. So kasi po, mainit po ito. In the same way, ganun din po ang holiness ng Panginoon. God is holy. Any unrighteous deeds ay hindi makakapunta doon because God is holy. So therefore, we must live also as holy as God. That's why, nauna na itong ating Panginoong Hesus ibinigay na sa atin. Kaya tayo ay naging righteous na sa harapan ng Panginoon dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat siya ang mediator natin. Kung sa sarili nating kaparaanan, pumunta ka sa Diyos, you cannot go to God by yourself alone. Yan po ang ginagawa ng karamihan ngayon. They wanted to make right with God by themselves. But here, mayroon po ang ating Panginoong Hesus. That's why we can be holy because of our Lord Jesus Christ. And the Bible tell us and encourage us that we must also live as a holy person sa ating lahat ng area ng ating pamumuhay. Hindi lang dahil tinanggap mo si Kristo, pero yung buhay mo dati, ganun pa man. So, mahirap po yun, mga kapatid. So, example, yung encounter ni Moses kay God sa burning bush, nakita ni Moses yung burning bush, hindi pa palapit si Moses doon, narinig ni Moses yung tinig ng Diyos, sabi niya, Moses, alisin mo yung sandal mo, sapagkat ang lugar na iyong kinatatayuan ay holy ground. Mga kapatid, we must have a full understanding of holiness sa harapan ng Panginoon. So that's why, praise the Lord, we have this Jesus. We have our Messiah, Jesus na siyang dahilan o reason kung bakit tayo ay nagkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Yan po ang plano ng ating Panginoong Hesus. Magkaroon po ng buhay na ganap at kasiyasiya sa kanyang piling in the future time. Kasi tayo po rito sa lupa ay mga taong panandalian lamang na nakatira. Hindi po itong panghabang buhay na tirahan po natin. Ang mundo po na tinitirhan natin ngayon ay pansamantala lamang pong tirahan natin. Kaya so paano ba tayo maging holy sa harapan ng Diyos habang tayo ay namumuhay dito sa lupa? Bilang mga hinirang ng Diyos, ano dapat gawin natin? Katulad ng sinabi natin kanina, be holy yourselves also in all your behavior, in the manner of your life or conduct sa lahat ng iyong ginagawa. Maging ikaw man ay sa trabaho, sa pamilya, sa pakikitungo sa lahat ng tao sa iyong paligid. Dapat nakikita sa iyong buhay na si Kristo ang nananahan sa iyo. Sapagkat ang Diyos ay banal. Sapagkat kung patuloy pa rin ang isang tao na namumuhay sa dati niyang pamumuhay, ay hindi niya naunawaan ng pagkakaroon ng relasyon sa Panginoong Hesus. Kaya ang sabi sa Hebreo chapter 12 verse 14, ganito ang paalala ng sumulat ng Hebreo chapter 12 verse 14. Sabi rito, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. So sa Tagalog, babasahin ko po, sikapin ninyong makasundo ang lahat. So ibig sabihin, sikapin. Make every effort, ibig sabihin, mayroon tayong part. So how to live while we are here on earth? Dapat sinisikap natin na makasundo ang lahat. Regardless of believers or unbelievers po yan, mga kapatid. Dapat sikapin natin na makasundo sila. Hindi yung pag galit ka, galit sila, galit ka na rin. So, dapat mayroon tayong
sinisikap natin na makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo na mamumuhay ng ganito. So yun po ang matinding babala sa ating mga pinili o Kristiyano o believers ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, kapag hindi natin ginagawa ito, hindi natin naunawaan ang saving knowledge ng ating Panginoong Hesus. Kung hindi ka mamumuhay sa paraan ng Diyos, sa paraan ng nais ng Diyos. Ibig sabihin, kung hindi ka namumuhay na sa ganung paraan, yung bumabalik ka pa rin sa dati mong pamumuhay, ibig sabihin, kapatid, hindi mo naintindihan yung pagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoong Hesus. You are still living in the flesh. You are directed by your flesh. You are being influenced by Satan. Because Satan is 24/7 continually deceiving us in many forms. Kaya dapat po tayong mag-ingat. That's why we need to listen sa prompting ng banal na Espiritu ng Diyos. So, ibig sabihin sa lahat ng ating mga ginagawa, ang pagiging banal, hindi ibig sabihin na ito, sobra ka namang espiritualidad na alam mong yung hindi na nakikita sa iyong buhay. Pag-iisipin ng iba ay weird naman ito. Pagdating mo sa church, sobrang hyper. And then pagdating doon sa pamumuhay, sa kapwa, pakikitungo sa kapwa, taliwas. Diba? Kaya, ibig sabihin ng pamumuhay na banal, yung activity natin, yung pakikitungo natin sa ating kapwa. Sa paanong paraan? In 1 Peter chapter 1, verse 13, ang sabi rito, kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. So, dapat tayo mismo, inahanda natin ang ating sarili sa pakikitungo sa ating kapwa o sa lahat ng ating gagawin. Sabi rito ni Peter, maging mahinahon kayo. So, sa pakikitungo sa kapwa, dapat maging mahinahon tayo. Mayroong pagmamahal. At lubos na umaasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Kristo. So habang nandito tayo sa lupa, sikapin natin na maging mahinahon sa lahat ng pakikitungo sa ating kapwa. Lalo na sa kapwa mananampalataya. Dapat maging mahinahon ang bawat isa. And then verse 14, sabi rito, bilang masunuring mga anak. Tayo ay tinawag na ni Peter na mga masunuring mga anak because we are children of God through our Lord Jesus. Huwag kayong umayon. Ano sabi niya? Huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Ibig sabihin, nung wala pa kayong relasyon sa Panginoong Hesus. Di ba ang pamumuhay natin noon? Isipin nyo po, ang inyong pamumuhay noon. Ano po ba ang ginagawa nyo noon? Di ba? Taliwas sa kalooban ng Diyos. Ginagawa lang natin ang nais natin. Pero ngayong mayroon na tayong pagkaunawa sa relasyon sa Panginoon, mayroon ng conviction na nangyayari sa ating puso sapagkat kinukonvict na tayo ng Holy Spirit. Ngayon kung dinidisregard natin yung conviction ng Holy Spirit, ginigrave natin yung Holy Spirit. Kaya dapat pakinggan natin yon. Dapat alam natin, hindi tayo basta-basta na gawin ang lahat ng bagay na ayaw nating magustuhan. So isang paalala ni Peter, sabi niya, maging mahinahon sa lahat ng pakikitungo sa kapwa. Pangalawa, huwag umayon sa masasamang pagnanasa. So habang nandito tayo sa lupa, huwag tayong umayon. Ibig sabihin ng umayon, huwag tayong kung ano ang ginagawa nila, gagawin na rin natin. Na dahil ginagawa ng marami, ay kailangan gawin na rin natin. Mali po yung ganong principles. That is not from the Bible. No, that is from Satan. Kaya dapat unawain nating maigi. Sa Hebreo chapter 12, verse 15, ito ang sinabi ng sumulat. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ingatan, yung bawat isa, ang sino man sa isa, pag-ingatan na huwag tumalikod sa Diyos.
Bakit? Kasi wala nang ibang tagapagligtas maliban sa ating Panginoong Hesus. Kung tatalikuran mo ang Panginoong Hesus, wala nang ibang tagapagligtas dito sa ibabaw ng lupa, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang, mga kapatid. Kaya pag-ingatan natin na huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Kaya napakahalaga yung encouragement, napakahalaga, mga kapatid, yung accountability, yung Bible study within the family and within a group or within a church upang tayo ay lumalim ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang sabi pa rito, huwag kayong magtanim ng sama ng loob dahil dito'y napapasama ang iba. So you see, sa pakikitungo sa kapwa, how to be holy, huwag kang magtanim ng sama ng loob sa kapwa mo. So mahirap kasi yung mayroong kinikimkim na sama ng loob sa iyong kapwa. Lalaki yon at bubulungan ka pa ng masamang espiritu. Alam nyo na kung anong ginagawa ni Satan. Yan po ang ating kaaway, si Satan. Hindi po ang tao. Kaya we need to be careful in dealing with other people. Okay? And 17, sabi dito, walang kinikilingan ng Diyos. Sa 1 Peter chapter 1 verse 17. Walang kinikilingan ng Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Ibig sabihin, sa harap ng Diyos, tayo pong mga hinirang o pinili ng Diyos ay pantay-pantay. So, hindi dahil pastor siya or leader siya or elder siya ng church, mas above siya sa iyo. Hindi po, mga kapatid, hindi po ganoon ang pagtingin ng Diyos sa atin. Walang kinikilingan ng Diyos. So, kung nakagawa ka ng hindi maganda, sabi nga niya, hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. So, you see? Kaya bawat isa ay responsible sa kanilang ginagawa habang nandito pa sa lupa. You are responsible in front of God. You are responsible sa ating Panginoong Hesus. Ipagsusulit mo yan. Kaya habang nandito pa sa lupa, sabi, dahil tinatawag natin siyang Ama, kailangan mamuhay tayo na mayroong takot sa Kanya habang kayo ay nasa mundong ito. Yan po ang paalala, mamuhay na may takot sa Diyos habang nasa mundo pa. So, alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo. Bakit? Alam natin na yung ipinantubos sa inyo, sa atin, sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang, tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, tulad ng ginto o pilak. So, you see, alam natin na yung pinantubos sa atin ay ang banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo, hindi dahil sa ginawa mo, o hindi dahil sa activity na ginawa ng ibang tao para sa iyo, o dahil ikaw ay sumali sa religious group, hindi po yun. Lahat po yun ay masisira. Kundi sabi rito, ang pinantubo sa atin ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Hindi po nasisira iyon, mga kapatid. Kaya, sabi sa verse 19, ang ipinantubo sa atin, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Yung mga kapatid, malinaw na sinasabi ni Pedro sa mga pinili ng Diyos na nakatira sa iba't ibang lugar, na tayo ay tinubos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Siya ang kordero. Ang ating Panginoong Hesus ay itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo ay ipinahayag sa mga huling araw na ito. You see, bago pa likhain tayo ng Diyos, yun yung tinatawag na predestination. Bago pa tayo likha ng Diyos, no, bago niya tayo gawin, itinalaga siya ang Panginoong Hesukristo na siya talaga ang ating tagapagligtas. Alam na ng Diyos kasi kung ano mangyayari. Sa itinalaga na po yun. So, dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos, na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal.
Kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Praise the Lord. Hallelujah, mga kapatid. That's why ang ating goal and aim dito sa lupa na tayo ay pinili ng Diyos ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. To live a holy life. Holy life, mga kapatid. In verse 22, ngayon, nalinis na ninyo ang inyong mga sarili. Ibig sabihin, nalinis na ang ating mga sarili sa anong paraan? Sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan, sino yung katotohanan? Ang katotohanan, ang ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanya. Di ba sinabi na sa John chapter 14, verse 6? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can comes to the Father except through Jesus. So, ibig sabihin, tayo ay nalinis sa pamamagitan ng pagsunod natin sa katotohanan. Hindi dahil sa mundong ito, dahil sa ginawa ng mundong ito. At nagahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya maalab at taos-puso kayong magmahalan. Dahil si Kristo ay nandito na sa atin, sumusunod na tayo sa katotohanan, sumusunod tayo kay Kristo. So, nagahari na sa atin yung tapat na pagmamahal sa kapatid, mga kapatid sa pananampalataya. So, kung nandyan sa iyo si Jesus, dapat nagahari na sa iyo yung tapat na pagmamahalan. Why? Because Jesus is love. Mga kapatid. In verse 23 ng 1 Peter chapter 1, ito ang sabi, sapagkat muli tayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Remember, yung binhi ni Adam, yung po nasisira. Ngunit yung pangako ng Diyos kay Adam and Eve, nung mga panahon na yon, magkakaroon ng isang binhi na siyang magliligtas sa sangkatauhan. At yan po ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Kaya itong pananampalataya natin, mayroon pong history na simula pa nung likhain ng Diyos, ang sanglibutan ay may foundation kumbaga. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang nagtayo ng isang bahay sa buhangin ay madaling masira, pero ang nagtayo sa isang matibay na pundasyon ay hindi masisira. At ang pundasyong itong kinatatayuan natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. No amount of good deeds or activity here on earth can save us from our sin, maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Kailangan maintindihan natin iyon. Paulit-ulit po nating sinasabi iyon sa bawat mananampalataya, bawat tao, sapagkat walang ibang makakapagligtas sa atin kundi ang ating Panginoong Hesus. Ayon sa kasulatan, verse 24, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. So lahat ng tao ay tulad ng damo, sabi ni Peter. Gaya ng bulaklak nito at lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay magandang balitang ipinangaral sa inyo. Praise the Lord! Hallelujah! Ang mabuting balita na ipinapangaral natin patungkol kay Kristo ay mananatili magpakailanman. Ang buhay natin ay parang bulaklak o parang damo na nawawala po. Lahat po ng dito sa lupa ay mawawala. No, kahit anong gawin ng mga taong makapangyarihan dito sa mundo, wala po silang magagawa pagdating ng ating Panginoong Hesus. If you remember, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus is Lord. Manginginig po ang lahat ng tao sa pagdating ng Panginoon. Kaya siguraduhin natin, mga kapatid, na tayo ay pinili o hinirang ng Diyos. Yan po ang unang kailangan nating malaman. Dapat alam natin sa sarili natin, ako ba talaga ay pinili ng Diyos? Sa 2 Peter chapter 2 verse 1 and 3, ito ang sabi, kaya nga ito paano natin magagawang maging banal? Sabi rito, kaya nga talikuran na ninyo, may part tayong kailangan gawin, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan. Ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari,
pagkainggit at paninirang puri. Talikuran na natin yung mga dating ginagawa na yun. Kasi hindi tayo para doon. Ginawa tayo ng Diyos para sa Kanya. To be Christ in character. Christ-like character. Christ-likeness. Hindi tayo ginawa ng Diyos para magparamihan ng activity dito sa lupa. Yung ginagawa natin dito sa lupa is outward manifestation of our relationship with Jesus. Kung ginagawa mo yan dahil para sa sarili mong kagustuhan, ay mahihirapan ka, magkakaroon ka ng burden. Do it in the power of God. Kaya tayo ay tinawag ng Diyos. Sabi nga sa Ephesians, we are called para sa paggawa ng mabuti. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para tayo ay maligtas. Niligtas tayo ng Diyos para gumawa tayo ng mabuti. Kaya alisin na natin yung dating pamumuhay. Kaya sabi sa verse 2, gaya ng sanggol, kayo manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Katulad ng isang sanggol na alam mo yun, nananabik sa dalisay na espiritual upang lumago tayo sa ating relasyon sa Panginoon. Every day we must discipline ourselves to grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Hindi lang ang relasyon po natin sa Diyos ay hindi po nagtatapos doon sa pagtinanggap mo na siya as your Lord and Savior, kundi habang tayo ay nabubuhay, mayroon po tayong responsibility. Kaya tayo ay tinawag na salt and light. Kapag hindi po natin ginagawa yon, hindi po natin, again, naiintindihan yung ating saving knowledge of our Lord Jesus Christ. Kaya nga sinabi ng Hebreo na sumulat, dapat sana kayo ay tagapagturo na. Sabi ni Pablo, dapat sana kayo tagapagturo na, ngunit hindi pa. Kasi nandun pa yung flesh. So, kailangan matutunan natin yung dapat paluguin natin yung ating relasyon sa Panginoon. In verse 3, sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Kasi naranasan na natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Lastly, 2 Peter chapter 2, verse 11. Ito ang sabi ni Peter, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. So you see, Peter, nagkaroon po siya ng revelation na tayong mga hinirang o pinili ng Diyos ay pansamantala lamang na naninirahan dito sa lupa. Kaya siya ay nakikiusap sa ating mga hinirang habang naninirahan tayo o dayuhan dito sa lupa o aliens, strangers dito sa lupa. Sinasabi ni Peter, talikuran na ninyo ang inyong mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. You see, kung mayroon kasing kagustuhan itong flesh natin. Halimbawa, for example, you decide to have a fasting. So, siyempre, during the fasting, kailangan mong hindi kumain ng kung ano man yung conviction mo. Hindi muna ako kakain ng ganito sa loob ng isang linggo. Pero yung laman mo, lumalaban. Mukhang namimiss ko ng kainin yung, halimbawa, sinigang na baboy, lechon, mga ganun. O di ba naglalaban ang iyong katawan? So dapat paglabanan iyon. Ganon din sa halimbawa, yung makagawa ka ng kasalanan dahil paglabanan mo yun. Dahil hindi tayo tinawag ng Diyos para doon. Kaya, alam niyo po mga kapatid, Jesus is our holiness and righteousness. He make us holy because of His sacrifices, not because of what we do, but because of what Jesus did on the cross, mga kapatid. Dapat nating purihin ang Panginoon dahil sa ating Panginoong Hesus. Siya ang gumawa nito para sa atin. Nawa ang mensaheng ito ay magkaroon po sa inyo ng rema at ma-encourage po kayo sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. Let me pray for you and I will ask the Lord to give you wisdom and understanding to live a holy life habang nandito sa lupa. Tayo po ay tinawag para sa Kanya. If you are that person who wanted to grow in the knowledge of the Lord, our Lord Jesus Christ, I will pray for you. If you are that person na wala pa pong relasyon sa Panginoon, ganito lang po ang inyong kailangan gawin. Believe and receive, repent from your sin. Number 1, pag wala ka pa pong relasyon sa ating Panginoong Hesus,
Repent from your sin. Repent. Ask God to forgive you from your sin. Repent. And then believe and receive Jesus. Accept Him as your Lord and Savior, as the Messiah. Just pray, Lord Jesus, forgive me from my sin. I repent from my sin. I accept you. Tinatanggap kita as my Lord and Savior. If you are sincere, pray that prayer. And I will pray for those who are hinirang ng Diyos that upang mamuhay kayo ng masagana ayon sa kalooban ng Panginoon. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mensahe na aming narinig sa sulat ni Peter, Panginoon. Indeed, Lord, sa buhay dito sa lupa ay hindi po madali. Lord, we thank you for the Holy Spirit na siya pong nagbigay sa amin ng kalakasan na mamuhay ayon po sa iyong kalooban. I pray, Lord, for wisdom, understanding, and discernment ng bawat mananampalataya. Bawat hinirang mo, Panginoon, na nagnanais mamuhay ayon sa iyong kalooban, ay magkaroon po ng revelation mula po sa iyo. Magkaroon po ng insight in the name of Jesus. Hindi po kami para dito sa lupa, kundi po para dyan sa iyo, Panginoon, na makasama ka namin habang buhay, Panginoon. We believe, according sa revelation there, Lord, na you will create a new heaven and a new earth, na kung saan ang iyong mga pinili sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus ay doon po mananahan kasama ka, Panginoon. We are anticipating, O God, ang pagdating mo, Father God. In the meantime, habang kami nandito sa lupa, I pray for anointing. I pray, Lord, na ang banal na Espiritu will move in the life of my fellow brethren, Father God, to do kung ano yung kalooban mo sa kanilang buhay. Lord, maraming salamat po. Pagpalain mo po ang aming bayan. We pray for revival. We pray for our leaders, Lord God. We pray for the church, our pastors and elders, Panginoon, na may palaganap ang iyong mabuting balita. Pagpalain mo po ang platform na ito, Panginoon. Help us to spread your word powerfully, Panginoon. Salamat po, Ama. Sa iyo po namin ibinabalik ang papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat po. Until next Sunday, God bless you and shalom. Bye-bye. Pagpalain po kayo ng ating Diyos na buhay.